Hello guys! Welcome to my channel! It's me again, Tinay. So ngayon, hapon na dito sa Hong Kong. And then, piniprepare ko na yung ano ba yun? Yung para sa dinner. Dito sa Hong Kong is maaga pa lang, siguro mga alas 3. Minsan talaga, kadalasan alas 3 nag-prepare na ako kapag kumpleto yung pamilya, yung madami ang kakain. Pero pag mga 3 lang, yung kami-kami lang, mga alas 5 pwede, habol pa yun. Pero kadalasan kapag kumpleto sila, alas 3 pa lang, kailangan prepare ka na ng para sa dinner. Natatagalan lang kasi dito guys, kasi ang mga Chinese, maarte sila sa sa pagkain, lalo na sa gulay. Dapat after mo ibabad yung gulay sa tubig, tapos 5 hugas pa yan. Tapos yung karne, ibablanch mo na yung karne, papalabasin yung mga impurities, tapos yun, huhugasan ulit. Ganun sila kaselan sa pagkain guys. Gusto talaga nila yung mga fresh, tapos malinis na malinis. Di baling tumaas yung bill nila sa tubig. Talagang basta malinis yung pagkain. Tapos sa isda naman, kailangan talaga wala na yan, kahit katiting na dugo-dugo, linisan mo talaga yun ng maigi guys. Ito yung guys, ito yung isda. So yan, talagang kahit sa kasulok-sulukan ng tinik niya, alisan mo. Kasi may makita lang yan, pagalitan ka na talaga guys. Sabihin hindi maayos yung trabaho kasi may bakterya daw yan. Pamahayan daw ng bakterya. Di ba sa atin sa Pinas? 1-2 hugas lang okay na, kasi dadaan naman yan sa sa apoy. Maluluto naman yan, mamamatay yung bakterya. Dito hindi sila naniniwala sa ganyan. Kaya yan, dapat linis na linis talaga. Kaya pa nagpe-prepare talaga dito ng pagkain, kailangan maaga pa lang. Kasi sila, ang menu nila lagi kapag magtatanghalian o kaya dinner is 3 or 4 na putahe yan. Kailangan may isda, may gulay, may karne. Ganyan. Minsan mahigit pa. Mga nasa 5 or 6 na putahe yan. Kaya talagang mapapalaban ka lagi pag sa pagluluto okay lang, kasi ang luto nila is lang naman, ibang gisa-gisa lang, tapos walang masyadong seasoning na ilalagay. Asin at paminta lang, okay na, may lasa na yan. Gisa-gisa lang sa kanila. Talagang mapapalaban ka lang sa linis. Dapat malinisan mong mabuti yung mga pagkain. Kung mag-apply ka dito ng cook sa sa Hong Kong, hindi ka mahirapan matuto ng mga nila, mga recipe ng pagluluto, kasi madali lang lahat. Lang sa kanila, hindi maano sa Tapos sa panlasa, mababa yung panlasa nila sa asin, dahil hindi masyado maalat. Kaya yun. So 5 buwan na ako sa kanila, so nakuha ko na yung tamang panlasa. Pero noong mga 1 month pa lang ako dito, lagi ako hindi naman napapagalitan, lagi napapagsasabihan na hindi to pwede, hindi dapat ganyan. So siyempre makikinig ka bilang isang katulong. Dapat hindi sasama ang loob mo kapag pinapagalitan ka dito. Is pasok dito, labas dito sa kabila. Kasi pagtapos ng araw mawawala din yung niya. Kasi pag pinatulan mo dito yung amo mo, wala, hindi ka makakasurvive. Kaya kung gusto mong tumagal sa profesyon ng pagiging isang
katulong. Ayun. Dapat yun lagi yung iisipin. May mahaba ang pasensya. Magbaon ka ng mahabang pasensya. Yun dapat. So, yan lang muna guys for today's video. Hindi ako nakakapag-upload kasi pumunta kami ng China. Kaya, ngayon, mag-start na naman ako mag-upload. So, pa-share naman and pa-hit ng like dyan sa baba ng aking video guys. And pa-subscribes na din. Pa-subscribes. Subscribe na din kayo sa akin channel guys. Yun lang. Bye-bye. Magandang araw.